Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Okay, eto hong kandidatura ni Bato de la Rosa at saka ni Bongo. So, ang dating po nito nararamdaman po nila talaga yung matinding takot. Matinding takot na baka hindi na sila makaulit. So it's a great pressure for them. Now, sabi niya rito ni Bato, nag-usap kami ni Senator Bongo na talaga we have to run our campaign. Ah, Wag niyo lang i-run, i-ano niyo na lang, ilipad niyo na lang. Oo, tatrabahuin daw talaga nila yung kanilang kampanya. Magsusumikap lang kami dahil wala naman kaming inaasahan. Wow! Alam niyo ho, that's true. Wala po talaga silang inaasahan kasi wala po silang maaasahan mula po diyan sa grupo nila sa PDP Laban. Unang-una, it's a bad gesture na tinanggal nila yung laban. Bakit? Dahil ba um, tawag dito, nagiging inconsistent na kasi kayo dahil si Digong inaway-away, 'di ba? Ang Dilawan pero ang PDP Laban pala, 'di ba? Yung PDP Laban pala partido ni Cory Aquino, which she never told no, told, which she never tell us na ako tatakbo ako sa ilalim ng partido na Cory Aquino, walang gano'n eh. 'Di ba, may pahalik-halik pa ng bandera noon. O tapos yun pala yung, halik de budol, 'di ba? Ang totoo dapat pala hinalikan nung bandila ng China, eh. Now, talaga naman pong taob ang, PDP Laban at obviously wala silang maaasahan. Nangyari na nung 2022, lahat ng kandidato ng PDP Laban, no, na ngayon, ginawa pa nilang PDP na lang, eh, nasilat. Ang nanalo lang si Robin Padilla dahil, kinantahan tayo ng, inungulan, umungol-ungol ng Wonderful Tonight. 'Di kanta, ungol. So, tapos, 'di ba, akala natin talagang, marunong, natuto. Putik na 'yan, budol din, walang ipinag-iba, puro hangin. Oo. Tanging nagugustuhan ko lang sa kanya, kontra siya sa ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea. Kaya nga sabi ko, hindi kaya posibleng isang dahilan ito kung si Robin ang lilipat sa PDP Laban? Lilipat mula PDP Laban, lilipat dito po sa administrasyon. Kasi pwede niyang sabihin na, kaya po ako lumilipat dahil po, magkaiba po kami ng paniniwala. Ako po, kontra sa ginagawa ng mga inchik pero pabor po sila, 'di ba? Ayaw po nila ng laban, ako gusto ko po ng laban, may peng-peng ako. Mahal nga po bili ko, madami pa. Handa akong lumaban. Pero, respeto ko lang naman po na andun pa rin kay Tatay Digong, 'di ba? Magkaiba po kami ngayon ng kulay, 'di ba? Puwedeng gano'n, oo. Pero sa'kin, ulitin ko lang, wala na akong tiwala sa inyo kasi performance-based tayo, 'di ba? Ibig sabihin ng performance, kasama yung puso mo para ba sa bayan ka o para ka sa bayad sa suweldo tapos para ka pa sa kalaban. Now, tanggap po, ito obviously, aminado rito si Bato de la Rosa na wala silang aasahan mismo sa sarili nilang partido dahil ilang beses na itong, 'di ba, napahiya. So, talo sila nung 2000 election, members nila sa Congress nalagas. Ilan na lang natitira roon, 4 na lang yata o 5, 'di ba? Talagang si Alvarez magiging solid 'yun, talaga aalis 'yun. At saka yung isa pang, kasama nila, naku, puwede ring lumayas 'yun. Now, sabi niya, I don't know kung talagang malabo naman siguro kaming kakarga ng administrasyon. Uy! Patay tayo rito. Nangangarap po si Bato de la Rosa na nakargahin sila ng administrasyon. Bakit? Kinarga niyo ba si BBM? Tanong ko lang po sa inyo mga kapatid, noon bang nakaraang halalan, 2022, kinarga ba ng Duterte administration si PBBM? Oo. Tanong ko kayo, ibig sabihin kinarga, kinampanya, prinomote, gano'n? Ginawa ba 'yun ng nakaraang administrasyon sa kanya? Oo. Sabi niya, I don't know kung talagang malabo naman siguro kaming ano 'yan, gulo. Hindi ko alam kung talagang malabo naman siguro
kaming kakargahin ng administrasyon. At hindi rin naman siguro kami tanggap sa oposisyon. Hindi talaga kayo tatanggapin ng opposition, 'di ba? Kasi DTS kayo, buisit. Sabi niya, as of now, yung standing opposition ngayon is yung Liberal Party, 'di ba? Mali. Paano magiging standing opposition ng Liberal Party? Eh, lagas din ng Liberal Party. Hello? Sino ba Liberal Party ngayon na senador? 'Di ba? Sus Mariosep, lagas din ng Liberal Party. Kaya nga kinakailangan ninyo, eh, mag-ano kayo, mag-merge kayo. Ba't aayaw pa kayo sa Liberal Party? At kayo naman, hey, shoutout sa mga taga-Liberal Party ha. Kung nagagalit kayo, siniraan kayo ni Digong nung araw, baka nakakalimutan ninyo, eh, sister party ninyo, ang PDP laban tulad ng Aksyon Demokratiko. 'Di ba? Ang pinaka-common denominator ninyo rito ay si Aquilino Pimentel at saka etong si Ninoy Aquino. Oh, tanggapin niyo, makipag-ano kayo, 'wag na kayong mangharap na ang, Liberal Party, eh, makarga ng administrasyon, 'di ba? Magagalit sa inyo ang ano niyan, ang Makabayan Block. So, dapat po ang mag-merge dito, tulungan na po natin 'tong dalawa, kawawa naman, eh, magsosolot sila. 'Di nila malaman kung admin sila o opposition candidates, 'di ba? So, ano sasabihin nila, "Nandito po kami mga neutral candidate." Sa pula, sa puti po kami, tanggal ang mani. So, dapat mag-merge sila o I mean mag-merge, mag-coalition sila, 'di ba? O gawa kayo ng ano, ng, Unity o sa inyo naman another version, Uniteam 2.0, gano'n, 'di ba? O kaya ano, Umiteam, gano'n, Uniteam o di Umiteam, gano'n. O sabi niya, "Guerrilla warfare lang kami nito. We just have to do our own guerrilla warfare." Paano 'yun? Maggi-guerrilla warfare na lang daw sila. So, ibig sabihin, eh, ano, harbatin na lang yung, "Hoy, boto mo ako ha. Pag hindi mo ako binoto, pakang kita." Yeah, I totally agree, Jude. Sabi ni Jude, kasi nga po nakakaamoy na sila ng decline of popularity. Kaya lubusan na silang nagpaparamdam, lumipat o nagpapa-adapt sa administration. So, yung, sinundang content nito, alam niyo na kung sino ang posible po na ano, na sumibat, 'di ba? Oo. Diyos ko, hindi na ho mahirap para mahulaan natin kung sino po ang, tawag dito, ang, lilipat dito ng partido for political gain, okay. So, ang matunog na matunog po talaga rito ha, kung, kung ang titignan natin dito na posibleng lumipat sa administrasyon, eh, para sa akin po walang iba kung hindi si Bato de la Rosa. Okey, Bato de la Rosa 'yan. Ito pa lang, salita pa lang 'yan nagparamdam na siya. Puwede ko kasi sabihin na, eh, nananatili naman ang pagtanaw ko ng utang na loob, ang, pagmamahal ko kay dating Pangulong Duterte, pero ibang usapan 'to, eh. Political survivability na pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Posibleng-posible 'yon. Oo, kawawa naman kayo. Ang agang nalagas ng Duterte Magic ano ho, yung, impluwensiya. Hmm. Tapos, eh, alam niyo ang mga nakakadagdag ng kasiraan kasi nila, yung mga mautog rallies nila. Kahit na sabihin natin na hindi sila nakikisawsaw, pero nakisali po etong si Bato de la Rosa. I don't know kung Bongo, kung pumunta ito noong March 12 do'n sa Liwasang Bonifacio, yung rally para kay Apollo Kibuloy. Pero si Bato de la Rosa, kasama ni VP Sara, Robin Padilla, hindi ba dumating ito do'n? Hindi ko sure kung si Bongo sumali rin, eh. Pero si Bato dumating doon, eh, yun yung, sinasabi ng mga tao na lulusobin nila yung Malacanang. Kaya sabi ko, "Gago ba kayo? Nagpuntahan kayo roon, kokonti yung tao, kasama niyo pa si Duterte, tapos, eh, hindi naman kayo dumami, hindi nga sila nadagdagan ng 1,000 o 500 man lang dun. Yung original na yung mainstay nila for more than a week, nabawasan pa yon. Nadagdagan yun ng dumating si Sara
Nagpunta si Bongo, okey. Nang dumating si Sara, yung mga avid fan niya, sumama sa kanya. Kaya nagbuka na naman po silang 1,300. 1,300. 'Di ba? Grabe yung rally nila ro'n, more than a week. Pero hindi nila napawalang sala si Kibuloy, 'di ba, sa Senado. Oo, nakasuhan patuloy. Samantalang kami nag-rally isang beses lang, mga vloggers. Of course, kasama kayo ng mga nakasuporta online, pero tumalab. Pinag-resign ng presidente, 'di ba? Oo, kasi yung target po namin doon sa rally na yon is si PBBM na baguhin mo yung iyong desisyon. Do not keep Sarah. Palpak na panatilihin mo pa, kawawa ang kabataan. 'Di ba? Sabi ni Virginia Tican, "Kiss of death yang, si Duterte. Huwag na silang tumakbo, bawas pa ng mga clowns na kandidato." Yeah, I agree, 'di ba? Sabi ko, "Bato, Bongo, 'wag na silang tumakbo. Sayang lang pera ng bayan. Takbo na lang sila sa pauwi sa mga mansyon nila. Daming nakurakot lalo na si Bong." Ay gano'n? Grabe, 'di ba? Basta Noto, Bato, Bongo at Aimee, okey na tayo. Okay, from Lucci, "Shame on you all, matulog na lang kayong lahat. Hindi niyo kami ma-fool once enough, but once is enough, yung ginagawa ninyo sa admins ngayon. Walang forgiveness sa aming mga Marcos loyalist." Yun ang masakit, 'di ba? Kaya nga gusto nila, nangangarap silang kargahin sila, 'di ba? Eto, "Kahit hindi niyo iboto si Bong at Bato, hindi lang ikaw ang tao sa Pilipinas." Tama, pero ang problema, Rosa, napakarami namin. Paano ba 'yan? Kung marami kayo, ba't di niyo naipanalo si Roque? 'Di ba? Oh, ay naku. Oh, ah, sabi ni mawawala ano 'yun, mawawala ang Malasakit Center 'pag nawala si Bongo. Hindi po totoo 'yan. Wala pong katotohanan na mawawala ang Malasakit Center 'pag nawala si Bongo, okey? Hindi 'yan totoo. Kasi po ang Malasakit Center ay batas. Hindi po 'yan nakabase kay Bongo at hindi po siya ang administrator ng Malasakit Center, okey? Matapos ang PIDEA leak ni Bato, aasa pa siya na kargahin sila ni PBBM sa eleksyon. Correct, 'di ba? Hmm, ito, Bato, sumama ka na lang kay Morales, magbenta na lang kayo ng mga puncher sa Divisoria. Kahit itaas pa ang kamay niyo, mga Duterte ally ng aming PBBM, 'di namin kayo iboboto, 'wag na kayong mangarap, 'di ba? 'Wag na kayong umasa sa mga loyalist, correct. Hmm. Okey, o siya sige ho, mamaya kita ho ulit tayo mamayang